Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Minamahal nating kapwa mananampalataya, ngayong araw ay ating sisimulan ang nobina para kay San Jose, na may tema, San Jose, huwaran ng pananampalataya at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa gitna ng kanyang katahimikan at kababaang loob, ipinakita niya isang matibay at tapat na pananampalataya. Siya ang hiniram ng Diyos upang maging tagapangalaga ng banal na pamilya. At siya rin ating huwaran sa pagiging matuwid, masunurin, at matatag sa kabila ng mga hamon ng buhay. Sa ating pagsamba at panalangin ngayong araw, naway matuto tayong tumugon sa tawag ng Diyos ng may pananampalataya at kababaang loob, tulad ng ginawa ni San Jose. Ang lahat po ay magsitayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa iyong dakilang plano ng kaligtasan, pinili mo si San Jose upang maging alaga ng iyong anak na si Jesus at ng mahal na Birheng Maria. Sa kanyang katahimikan at pananampalataya, nagpakita siya ng matapat na pagsunod sa iyong kalooban. Ngayong araw, sa aming pagsisimula ng benang ito, hinihiling namin ang kanyang panalangin upang kami rin ay magkaroon ng pusong handang sumunod sa iyong mga plano. Bigyan mo kami ng tapang upang tanggapin ang aming mga misyon sa buhay ng may pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria ng kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila magpakasal, nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalang niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo at pakinggan natin ang pagpipigay. Ang kwento ni San Jose sa Ebanghelyo ay isang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya. Sa kabila ng kanyang pangamba at kawalang katiyakan, siya ay nagtiwala sa Diyos at sa ating buhay. Madalas tayo nag-aisip sa pagsunod sa Diyos dahil sa ating mga takot at pangamba. Ngunit tulad ni San Jose, naway matuto tayo magtiwala sa Kanya at maging bukas sa Kanyang mga plano. Kahit hindi natin ito gusto na nauunawaan. Mapagpinilay na tanong, sa anong paraan ako tinatawag ng Diyos na magtiwala sa Kanya sa kabila ng aking pangamba? Paano ko matututuran si San Jose? Paano ko matutularan si San Jose sa aking pang-araw-araw na buhay? Ang lahat po ay magsitayo. Panalangin kay San Jose. O tagapangalaga ng manlalubos sa disposo ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang bugtong ng anak. Sa iyo inilaan ni Maria
katawang tao si Kristo. O pinagpalang Jose, ipakita mo rin sa amin na ikaw ay Ama at ang kain rin sa landas ng buhay. Ipagkamit kami ng mga biyaya, awa at lakas at ipagadya kami sa lahat ng masama. Amen. Sumandali po tayong tumahimik at sabihin ang ating personal na kahilingan. Bilang magkakapatid sa isang Diyos, awitin natin ang panalangin na itinuro sa atin ni Jesus. Litanya ni San Jose. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakipakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit. Kaawaan mo kami. Diyos Anak, mananabos ang daigdig. Kaawaan mo kami. Diyos Espiritu Santo. Kaawaan mo kami. Santa Maria. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. Pinagpalang anak ni David. Ipanalangin mo kami. Liwanag ng mga patriarka. Ipanalangin mo kami. Kabiyak ng puso ng Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami. Malinis na tagapangalaga ng mahal na Birheng Maria. Ipanalangin mo kami. Tagapag-alaga sa anak ng Diyos. Ipanalangin mo kami. Tagapagtanggol kay Kristo. Ipanalangin mo kami. Pinuno ng banal na mag-anak. Ipanalangin mo kami. O San Jose, lubang tapat. Ipanalangin mo kami. O San Jose, lubhang malinis ang puso. Ipanalangin O San tama sa pagkilos. Ipanalangin mo kami. O San Jose, lubhang makapangyarihan. Ipanalangin mo kami. O San Jose, lubhang masunurin. Ipanalangin mo kami. O San Jose, lubhang matapat. Ipanalangin mo kami. Salamin ng pagtitiyaga. Ipanalangin mo kami. Mapagmahal sa pagdaralita. Ipanalangin mo kami. Uwara ng mga manggagawa. Ipanalangin mo kami. Ama ng tahanan. Ipanalangin mo kami. Tagapagtanggol ng mga birhen. Ipanalangin mo kami. Lakas ng sangriyan. Ipanalangin mo kami. Tagapagpanatag ng nabibigatan. Ipanalangin mo kami. Pag-asa ng may sakit. Ipanalangin mo kami. Intanghasin ng mga namamatay. Ipanalangin mo kami. Sindang ng mga demonyo.
Ipanalangin mo kami. Tagapangalaga ng simbahan. Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Patawarin mo kami, O Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Dinggin mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kabutihan at tapat na kabiyak sa puso ng iyong mahal na ina, tulungan mo kami. Hiling namin na lumang hindi namin makayanang kamtin sa sariling lakas, ay pagkalooban ng pananalangin na lubhang banal na Patriarka San Jose. Ikaw na naghahari kasama ng Diyos sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, ngayon at magpasahanggan. Amen. O kapuri-puring San Jose, mula sa pag-ibig mong taglay kay Jesus at sa kaluwalhatian ng kanyang ngalan, dinggin mo ang aming panalangin at makamtan nawa ang aming kahilingan. Amen. o kapuri-puring San Jose, mula sa pag-ibig mong taglay kay Jesus at sa kaluwalhatian ng kanyang ngalan, Dinggin mo ang aming panalangin at makamtan nawa ang aming kahilingan. Amen. o kapuri-puring San Jose, mula sa pag-ibig mong taglay kay Jesus at sa kaluwalhatian ng kanyang ngalan, Dinggin mo ang aming panalangin at makamtan nawa ang aming kahilingan. Amen. Maria ng Nazaret, ina ni Jesus, Panalangin mo kami. mahal na Birhen, tala ng gatan, San Jose, Panalangin mo kami. pinagpalang Maria de la Pasyon, Tulungan mo kami ng katotohanan ng pagmamahal. Espiritu ni Jesus, Akayin mo kami sa tuwing na gawin na walang ama. sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Maaari po magsipo muna ang lahat.
lingkod ng Panginoon na nagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod sa kapwa natin. Katulad ng ginawa ni San Jose sa kanyang pagsasabuhay ng pananampalataya at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Ralph Peña Florida. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagbabala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa pasimula ng pagsisiyam natin sa karangalan ng Santo Patron ng school, si St. Joseph, ang Ama na Jesus dito sa lupa. Sama natin papurihan at pasalamatan ng Diyos sa dahilan ng biyaya ng pagbibigay sa atin ng isang santong kagaya ni San Jose. Idulog natin sa ating Panginoong Diyos ang isang ito ang ating mga natatanging panalangin at intensyon, ang biyaya at grasya na nais natin makamtan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababang loob natin aminin at pagsisilan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa iyong mga kapatid na lumahan akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aming pagkukulang. Kaya kasama ko sa mga pagkailiya, sa lahat ng mga at sa inyo mga kapatid na namin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming magapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat ako, Panginoon, ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilintang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastagan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng iyong kapwa, nisasaksi laban sa iyong kapwa, upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtanim ng galit sa iyong kapwa, sa halip pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang marigal na trono. Sa panahon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila ay pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halika kayo, mga pinagpala. Halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauuhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinundahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin man niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauuhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagutin sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahawak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiubo at ay natin pakinggan ang humilya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang tema. Ano nga maganda? San Jose, huwaran ng pananampalataya at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sino ang masuburin sa inyo? Taas ang kamay. Sigurado kayo? Baba na. Baba na ang kamay. Sino ang matigas ang ulo? Yeah. Hello. Hi. Hello. Alam nyo, kung matigas ang ulo nyo, huwag kayong mag-alala. Ako'y kagaya din ninyo. Hello. Pero, kahit matigas ang ulo, pwedeng
Hindi ibig sabihin na ilalambot, ha? Hibuhin niyo nga ulo niyo, kung matigas. Hello? Hi! Ang nasunuran ay kaugnay ng kababaang loob. Obedience and humility. Mahalagang mga bertud para lumalim sa buhay pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito ang inyong Santo Patron, San Jose, ang ama ni Jesus dito sa lupa, at ang asawa ng mahal na Birhen Maria. Dahil sa kung hindi siya masunurin at mababa ang kalooban sa istorya ng kanyang buhay, kung babalikan ng Ebanghelyo, mga kapagsimbang gabi. Nagsisimba ba kayo kapag simbang gabi? Hindi sa Ebanghelyo. Ang kagampan niyang si Maria na nakatakda ng pakasal sa kanya ay natagpuang nagdadalang tao. Pero hindi siya ang ama. Yan? Maliwanag niyo. Ang magulat ng mga bata. Pero ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi madaling sundin kung paano niya sinunod ang kalooban ng Diyos dahil sa pagpapakita ng anghel sa kanyang panaginip. Hello? Hi! Uwi ka na yata. Uwi ka na? Uwi ka na, uwi ka na. Ano yung warning na yan? Warning? Ha? Warning na ba yan? Hindi pa? Hindi pa. Tapos agad ako isa. Balik tayo. Hindi madali sapagkat sa panaginip nagpakita ang anghel. Pero dahil sa kababa ng loob ni San Jose, dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay tumalima at sumunod sa kalooban ng Diyos. Madali ba iyon? Pag may nagpakitang anghel sa inyong panaginip at sabihin na kailangan mong magbait sapagkat hindi ka bibigyan ng baon ng inyong Hello? Ha? Madali iyon dahil may kapalit. Amen? Aba, ay halimbawa nga, magpakita sa inyo, sa inyo ang anghel sa panaginip at sasabihin na hindi kayo bibigyan ng baon. O, dadagdagan ang inyong baon kapag kayo nagpakabait at gagalingan sa pag-aaral. Amen? Gagawin niyo ba iyon? Madaling paniwalaan iyon. Amen? Bakit? Sa madaling gawin iyon, madaling sumunod doon. O kaya ay willing kayo na yun ay tunusundin sa pabor sa inyo. Amen? Yung balita kay San Jose, pabor ba sa kanya iyon? Buntis na ang papakasalan niyo. Hello? Nakuha niyo mga bata? So ganun, minsan, ang kalooban ng Diyos. Ganon, hindi minsan, madalas, ganon ang kalooban ng Diyos. Hindi pabor sa atin, hindi ayon sa ating gusto. Pero nandun yung challenge. Nandun yung pagsubok. Kung hanggang saan natin handang sundin at hanggang saan tayo handa na tumalima sa kalooban ng Diyos. Kaya mga bata, sino ba nga gusto maghirap? Taas ang kamay na gusto maghirap. Hello? Diba? In general, kahit
maghirap eh. Amen? Wala namang gustong mga tao, puro pagsubok eh. Amen? Gusto niyo ba laging may peace araw-araw? Gusto niyo ba? Hello? Taas ang kamay ng laging gusto may quiz araw-araw. Huwag kayong may abang na. Huwag kayong ano. O sige, yan. Nandiyan ang mga teacher ninyo. Pero, hello? Hi! Pero, kung sa unang edad ninyo, mauunawaan ninyo na yung mga quizzes ay para sa inyong karunungan, kaalaman, at sa kinabukasan, aayawan niyo ba? Hello? Kaya ganun, ang kalooban ng Diyos, minsan hindi natin gusto, minsan hindi natin maunawaan, pero ito'y may dakilang bagay na kaakibat, may dakilang pagpapala na kaakibat. Si San Jose, maaaring hindi niya basta-basta naunawaan ang kalooban ng Diyos, ang nais ng Diyos, pero siya ay tumalima, sumunod, kalakip ang kanyang pananampalataya. Amen? Kaya mga bata, sabi sa Tagalog, ang taong masunurin, tagumpay ang aanihin. Hello? Ulitin niyo nga. Ang taong masunurin, tagumpay ang aanihin. Kaya ang bata, ang estudyanteng masunurin, sumusunod sa magulang, sa mga nakakatanda, sa mga guro, tagumpay ang aanihin. Paano pa kaya kung tayo ay masunurin sa mga nakakatanda sa atin at sa mga nasa ulan at tayo'y nagtatagumpay, paano pa kaya mga bata kung kalooban ng Diyos ang ating susundin? Hindi lang tagumpay ang aanihin, kundi kaligtasan ang dadating, ang tatagpuin. Kaligtasan ang ating mararating. Amen? Kaya habang mga bata pa kayo, pagsumikapan ninyo na laging tumalima at sumunod sa mga nakakatanda, lalo't higit sumunod sa kalooban ng Diyos. At unang-una, kung paano nyo malalaman na kayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung kinakailangan mag-aral, mag-aral. Amen? Kung kinakailangan magdasal, sumimba, magdasal, sumimba. Amen? Kung kinakailangan magpakabuti, magpakabait, magpakabuti at magpakabait. Sapagkat nadoon sa Ebanghelyo, ito ang kailangan natin bilang mga Katolikong Kristiyano para makamtan ang kaligtasan, para makamtan ang kadakilaan. Corporal works of mercy. Alam niyo yan? Quiz tayo ngayon. So natin, 7 corporal works of mercy. Ano yun? Sabi sa Ebanghelyo? Nagutom? Ano daw? Pinakain. Nauhaw? Pinainom. Walang maisuot? Yan. Kaya ganun ang panawagan sa ating lahat ng Diyos para masunod ang kanyang kalooban. Kailangan natin gawin ang mabuti, sumunod sa
sa kalooban ng Diyos, gawin ang tama, maging masunurin, maging mapagpakumbaba. Ang ating kamtin, hindi lamang ang tagumpay, kundi ang kaligtasan. Amen? Amen? Very good. Magsitayo po ang anak. Ipinahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na gumagalinga sa mga dukha at nagugutom. Ay maging tunay sa ating buhay ang bugon sa bawat panalangin. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Panginoon, gawin mo mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, mahina, mahihina at bigo. Panginoon, mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga mayayamang bansa naway tayo na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mo mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan naway maabot sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawan-kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mo mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamamayan natin mabibilangan, may palaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mo mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Para sa lahat ng mga may sakit at karamdaman, pagalingin mo po sila, lalong-lalo na ang ating Santo Papa Francisco, naway madama niya ang iyong pag-ibig at lakas. Nagpatuloy siyang magsilbing liwanag at gabay sa buong simbahan at sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mo mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga yumao naway makapasok sa kahariang inihanda para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mo mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa ngalan ng Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at tayo'y dadako na sa huling hapunan. Mangyaring magsuhanay na po ang lahat ng mga Ayo
Kagandahan ng Diyos ng kapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kabutihan niya ng karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong Maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming pagkahangin, upang sa iyong pagkataguyod ay papanalin ito ang aming pamumuhay, at ipagkamit kami ito ng iyong awa at kapatawaran. Sa pamamagitan ng Kristo sa Santo, magpasawalang hanggan. Sumayo ang Panginoon. at sumain. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoon, ating Diyos. Ang marapat na ikaw ay ang kasalamatan sa pamamagitan ng Kristo. Binibigyan mo kami ng pagkakataon upang ganapin ang pagkakanda walang humpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob mo ito, upang para sa amin ay maging katawan at tubo ng aming Panginoon Yesu Kristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, ilawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagkatihan din niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo ang lahat ito at kanin, ito ang aming katawan na ihahandog para sa iyo. Ngayon naman noong matapos sa kagunan, iwan niya ang kalis, hindi ka niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang sinabi, tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon, pagkalala sa pagpatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyaan namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang galis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong dapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasawa sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tinapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco aming Papa, naging namin ni Bispo at ang mga kapatid namin nahimlay ng may pag-asa at sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan ng kaawaan mo at pagkabating kami lahat na makasaro sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, na ganyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa inang kalugod-lugod sa iyo, ay pag-ibig ng pagpupuri sa ikaratan mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri. Kami, O Diyos Amang, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, at pasawalang hanggan. Sa gabili ng mga nagagagaling na utos sa Panginoon Jesus na sinubahay namin.
Sumainyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Ko sa iyong mga apostol, kung paano iniibon ko sa inyo, at kung paano ibigay mo ang aming pananampalataya. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Paupalat tayong inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
po ay magsitayo. Manalangin tayo. Sa aming pagsasama ngayon sa iyong banal na piling, naway makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ating pong pasalamatan ang mga taong naging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos upang maluwalhati natin may sa gawa ang unang araw ng ating nobinaryo at may pagdiwang ang pananamisa para sa ating Santo Patron San Jose. Ang ating punong tagapagdiwang, Reverend Father Ralph Peña Florida, FMM Sisters, Mission Partners, Montigtinig Choir sa pamumuno ni na Binibining Madeline Inocencio, Binibining Irish Mayo at Inang Marilyn Emirano, mga tagabasa, collectors, sacristans, PowerPoint in charge, live streaming in charge, at mga nagsipaghalay. Gayun din ang mga mag-aaral mula sa ikatlong baitang hanggang ika-anim na baitang, bigyan po natin sila ng gayon din, ating pasalamatan ang dahilan ng ating banal na pagdiriwang, ang ating Ama, Anak at Espiritu Santo. At sa oras din po ito, tinatawagan po ang ating punong guro, si Ma'am Mary Shell, at ang patnugot ng paaralan, Sister Amelita A. Santos, FMM, para igawan o ibigay ang ating pasasalamat, kasabay po nitong katibayan ng pagpapasalamat. Babasahin ko. Father Ram, pwede mo nagpunta sa akin. Katibayan ng pagpapasalamat ay ginagawa ni Reverend Father Ram o Peña Florida sa pagiging punong tagapagdiwang sa unang araw ng Misa Nobinaryo bilang parangal kay San Jose, esposo ni Maria, patron ng Universal na Simbahan na may temang San Jose, wala ng pananampalataya at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa unang Marso sa SJASU General Luna Street sa Yaya Quezon. Signed by Community Animator Sister Teresita Zoraida R. Lubiso FMM and School Director Sister Amelita A. Santos FMM. Tanggapin niyo po ang aming munting hanggang. Picture. Closer. 1, 2, 3. Yay! Thank you. Salamat din po sa inyong lahat, nakikinig sa mga madre, sa pamumuno ni Sister Rita, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makabahagi ng inyong paghahanda sa karangalan ng Santo Patron San Jose. Salamat sa inyong lahat. Yay! Sa inyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Mabayo kayo,